Tanong lang po Bro Angel, sa ngayon po ba ikaw ba'y malinis na at walang kasalanan? Oo, nag-aano yan no, no na yan, narinig ko na ano na yun, noon pa yan no, yung ano niya. Si Muslim ba yan Si Muslim ba yan? Rogelio. Rogelio, Rogelio Rogelio bro. MCGI. Ewan ko, MCG siguro. Si Rogelio, yung lagi nag-aano. We're trying our best, kapatid. Tandaan po natin, no? We're trying our best, even venial sin, no? We're trying to avoid. We're trying our best. Hindi natin pwede sabihin walang perfect na tao, no? So pero magsusubikap. Yung word na iba yung pinipilit. Bigyan natin ng pansin. Huwag mo sabihin pinipilit. Kailangan nagsusubikap. Bakit ang pinipilit? Anong pagkakaiba? Pag pinipilit ka, napipilitan ka lang. Mahihirapan ka doon. Kailangan yung pinagsusumikapat mo talaga dahil walang makakapasok talaga. 21-27 nga ng pahayag bro para malaman ng lahat. Dapat talaga, let's try our very best. Pati Binyal Sin, wala. Pahayag 21-27 bro. Hindi ganong kadali ang makapasok diretso sa langit. Pahayag 21-27 bro nga. Oh? Pahayag 21-27. Masuya ako. O yata. Okay, ito tayo ngayon sa pahayag 21-27. Narito. Ngunit makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Hindi makakapasok doon Hindi. ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. So may chance pa rin, no? Kumbaga i-ano mo yung sarili mo, ano ba yung choice mo dito sa lupa? Ikaw papasa ka ba? Sino ba yung mga nakasulat sa aklat? Actually, mayroon ka tayong idea diyan, no? Although hindi naman sino ba yung nakaaklat, laging yung binabanggit yung nakasulat sa aklat? Sino ba yun? May idea ba tayo? Yes, sinabi mismo ni ano yan, ng Diyos sa Old Testament to New Testament. Tingnan natin Malakay 3 bro, Malakay chapter 3 verse 16, 18. Sino ba yung nakatala sa ano? Kaya ito yung dapat pagsumikapan natin. Okay, sabi ganito. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Pause natin doon bro, 16. Pansinin niyo po yung 16 na yon, no? Ano sabi niya doon sa 16 na yon? Kaya ipinatala niya sa aklat. Kanina sa 21-27, yung nakatala sa aklat. So ngayon, sino yung nakatala sa aklat? 18 bro. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ayun. So yun po yung word na yan. Maglingkod ka. No, maglilingkod ka ng tapat pa rin. Mayroon naman yan naglilingkod na alam mo naman no, pagdating doon sa pagdating sa challenge yan, pag susubukan siya, hindi wala pa rin pagbabago. So, nandun yung katapatan mo talaga kahit anong mangyari, nandun pa rin yung pagbaba ng pride mo. No, kailangan pa rin na magpapakumbaba. So, yan yung we're trying our best, no? Siyempre wala nang perfect na tao, but we're trying po. Sana ganun din po tayo. Pero may idea naman tayo may guidelines ang Biblia at ang simbahan. Kaya nga sabi din sa 1721 ng Katikisim, yung ano bang purpose mo sa buhay, lahat yun pag-aaralan mo at sundin mo. Pag sinabi ni Jesus na, husga, kung ano man ginawa mo dito sa mga kapatid na to, ng mga maliliit na ginawa mo sa akin, siguraduhin mo rin na makatulong ka sa kapwa, corporal works of mercy. Spiritual works of mercy, kagaya na ginagawa natin. So, we're trying our best. 1721 ng Katikisim, ang purpose kasi natin dito, sundin natin ang simbahan, to know, to love, and to serve God. Yun ang ginagawa natin ngayon. So, we're trying our best, no? At saka yung mga kasalanan sa isip, sa salita, no? Sa gawa at pagkukulang, we can try our best po, no? Yun po yung lagi natin sinasabi rito, no? Dahil tayo po ay tandaan po natin, tao lamang, but still kahit tao lamang, may mga tao naman pumasa sa langit agad-agad eh.
So, yun ang ini-strive natin, kapatid. Bro Jando. Okay, To make his message known is our responsibility.